Hey guys, welcome back ulit sa ating channel. Isang magpagpalang araw sa lahat kasi kapag-share naman tayo ng kaunting ideya sa ating mga motorsiklo. Today's vlog ay isang Honda RS125 ay nagkaroon ng biglang lagitik sa kanyang makina. So, dito mapasat po itong owner guys kasi on duty na naman siya at inabilin itong motor sa kanyang asawa. Kinuha ko pa ito sa kanilang bahay. So, yun guys, narinig ko ito kahapon kasi dinala ito ni customer at pinasyalan ko. So, sabi ko sa kanya, dalawa lang yan, it's either balbula or timing chain. Lumawag bigla ang yung timing chain dahil sa bumigay yung tensioner. Siyempre, para ma-confirm natin, kailangan bigyan natin siya ng oras para i-check kung ano talaga ang problema ng kanyang motor. So yun guys, on duty sa bossing, kaya hindi natin siya pa-shut out. So ngayon, para marinig nyo kung ano talaga ang problema sa motor ni bossing or magkaroon kayo ng kaunting idea kung saan man nagaling kanyang tunog, ay siyempre, pandarin mo natin yung motor ni bossing. Kung natin kanyang ignition, yan. Lubat to ito, kaya kickstart na. Start. Oh no! So, lipat tayo sa kabila kasi nandito yung pinakamalakas na tunog ng kanyang makina. So, patayin natin guys. Kung kayong tatanungin ko, saan kaya banda nagagaling ang tunog sa makina ni bossing? Letter A, it's either sa kanyang balbula, lumawag biglang kanyang balbula. Letter B is yung timing chain, biglang bumigay yung tensioner, kaya lumigitik bigla. Kasi sabi niya ni owner guys, okay pa na ito nung mga kahapon sa umaga, ginamit niya itong motor. Kahapon umulan din, biglaan, kaya biglang sumabay yung paglagitik ng kanyang makina. So, ibig sabihin guys, same lang ito sa ibang mga senaryo ng mga motor, yung mga nakaraan na biglang lumagitik ang makina, ang hinala ko ay ang kanyang tensioner, baka bumigay. Kasi yung balbula guys, para sa akin, yung letter A, ang balbula, unti-unti kasi yan guys palit ng palit habang tumatagal, palaki ng palaking kanyang tunog. Sa letter B naman, bigla ang lumagitik habang tumatakbo, ibig sabihin guys, may tendency na bumigay ang kanyang tensioner. Siyempre, para ma-confirm natin kung totoo ang ating hinala, ay kailangan baklasin mo natin ang kanyang panggilid. Guys, lagay mo natin yung camera. At baba lang natin ng kaunti. Yan. So, lapit lang natin. Yan. So, para makita natin guys ang sitwasyon ng kanyang timing chain, tanggalin natin itong bolt na nakakonect dito sa kabila. Okay. Tanggalin natin guys. Pakahigpit pa. So, naluwagan natin yung bolt at sikutin na natin itong part na ito ng dandahan para hindi masira yung gasket. Pakinabangan pa natin yung gasket guys. So yun, buinas tayo, hindi nagisi yung hindi napulit yung gasket. Nagisi. So check natin yung timing chain niya. Check na natin kung maluwag ba. Lapit na natin ng kaunti yung camera. Yung sa lalim. Yan guys, oh. Maluwag yung timing chain, oh. Yan, oh. Yan, oh. Maluwag, oh. Yan guys, oh. Lapit natin camera. Yan. Oh, napakaluwag niya talaga. Yan, oh. Dapat mahigpit to guys. Hindi ito magalaw ng ating flat screw. So, possible, kasi biglaan sa tumunog, may tendency, yung tensioner tosser niya, ang problema ng kanyang motor. Di ba? Yung, kung naalala nyo, yung Yamaha Musul, bila din lumagitik. At, pag-check natin doon, tinanggal natin yung tosser, biglang umatras yung kanyang tensioner, tosser, at doon, biglang lumagitik ang kanyang timing chain. Diba guys, sana lang in-upload ko. At nagawan ko na rin yan ng video, dahil ilang ulit na rin si bossing nakapagpalit ng tensioner, tosser, at, yun, bumigay na naman ulit ang kanyang tosser. Ang ginawa natin ay ginawa nating manual tensioner. Diba guys, kung naalala nyo yung mga video na in-upload ko, kung kayo ay nakapagsubaybay at nanonood. So, ito naman sitwasyon ni bossing guys, ay, madali lang talaga magkaroon tayo ng ideya kapag lagi tayo nakikinig sa mga tunog ng ating mga makina. Tulad dito, di ba? So, sa B tayo kasi biglaan nga tumunog. Ibig sabihin, pag biglaan, may biglang bumigay na pisa sa makina. Ang hinala natin ay tosser kasi ito lang nagbibigay tulak sa ating timing chain. At nakita natin, yan, napakalawa guys, oh, gumagalaw-galaw pa yan. Dapat kasi yung timing chain natin, hindi yan magalaw guys. Yan, oh. Yan, oh, gumalaw siya. Dapat maghigpit yung tosser natin, hindi yan magalaw ng ating kamay or flat screw. Diba? Yan. Kasi,
kung ulitin lang natin, kapag balbula nga is paunti-unti yung tunog. Pero habang tumatagal pa yun, palaki. Pero sa kasa ni bossing, biglaan daw, di ba? Kapag biglaan, automatic tumunog agad siya. So mahina lang tayo guys, kundi tuser niya, di ba? Yan. Tanggalin natin ito para confirm natin kung matras ba nga yung tuser. Guys, guys, hindi siya nakatulak hindi siya nakalapat, di ba? Hindi siya nakalapat. Napakaluwag Dapat kasi pagtanggal natin ito, bila itong sumipa kasi nakatulak na siya. Pero sa sitwasyon niya is wala siyang parang nakalutang lang. Yan. Dito natin malalaman kung umatras ba ang kanyang tuser. Yun guys, umatras nga. Yan Matras siya. Yan Kaya pala yung timing chain palundag-lundag habang umaandar. Namimirsa yung timing chain kasi wala na itong silbi, wala na itong hindi na nagtatrabaho. Yan hindi na siya tumutulak. So timing chain, nag-iingay na siya guys. So yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng lagitik ang motor ni bossing. Yan. So ang gawin natin, siyempre, kukuha tayo ng bagong tuser. Yan, kukuha tayo ito. Okay. So ito na guys, yan, nakakuha na ako ng bago. Yan, medyo alikabok pa kasi matagal itong nakastock. Ito yung isa, Wave 125 at saka XR 125, RS 125, ay makapareha lang po ang kanilang timing chain tensioner toser. So, balatan na natin. Yan. Kung may katanungan kayo guys, kahit hindi related sa ginawa kong video, siyempre, mark yung mag-iwan ng comments. Libre tayo dyan. At kung ikaw ay, sorry, natama natin camera. At kung ikaw ay bago pa sa aking channel, siyempre sa tingin mo ay itong video itong ay malaking tulong sa inyo sa problema ng motor. Hindi nga usap sa bilang subscribe at pag-follow na rin sa ating Facebook page. Bilang tulong na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Yan. Ilagay natin ito at ilagay natin sa motor ni bossing. Para ma-try natin mapandar guys at ma-confirm natin na letter B talaga ang problema sa motor ni bossing at hindi letter A. Tanggalin natin itong takip sa kanyang toser at ilayin natin ito pataas. Yan, kapag binitaw natin ito guys, automatic nagre-release to Yun, di ba? So ibig sabihin, functional ang ating toser. Yan. So balik natin itong rubber. At tiklopin natin ulit pataas para ma-install natin. So halimbawa, loads, idle. Kapag hindi pa rin nawala yung tunog, siyempre guys, check natin yung plan A natin. A pala. Plan A. A pala yung A. So yung A guys, yun ang tunog ng balbula. So sa B tayo, kasi yun ang pinakamalakas na hinala natin, di ba? Kasi guys, biglaan lumagitik. So kapag biglaan lumagitik, matik na yan guys. Tensioner toser na yan, di ba? Kasi ilang beses na nakapag-upload ng ganitong senaryo. Yung Yamaha MIUI, yung Yamaha Miusol, XR 125, ganitong mga senaryo guys. So, may idea na tayo. Yan, siyempre, higpitan natin yung balbula natin. Balbula pala. Itong toser natin, higpitan na natin. Yan. So, higpitan na rin natin. Takpan din natin itong timing chain guys. Pero siyempre, pero nasa takpan, check muna natin yung timing chain kung mahigpit na ba. Tapos, i-release natin guys. Tulad ito, pa-counterclockwise lang, di ba? Unti-unti siyang umikot. Yun. So, kung umikot yan, tinutulak na niya ang kanyang tensioner chain guide. At automatic, yung timing chain is nagkakaroon na ng paghigpit. So, check natin ulit guys kung humigpit na ba. Kanina kasi ito is gumagalaw Ito, guys, hindi na siya gumagalaw Di ba? Mahigpit na siya. At itong babaw, klaro ba? Yan, maklaro naman siguro. Yan guys, yan, hindi na siya maluwag, Di ba? Kanina is maluwag siya, di ba? Gumagalaw talaga siya. Ngayon, hindi na, Di ba? Ganun lang. So, ang gawin natin, siyempre, takpan na natin siya. Para ma-sure natin kung ito ba talaga ang problema sa motor ni bossing, kung bakit ganoon na lang ang nangyayari. Yan, di ba? At lagyan din natin ng kaunting pampadulas. Pampadulas pala. Pandikit. Para hindi magkaroon ng pag-leaking guys. Siyempre, lagyan natin. Kasi hindi naman napunit yung gasket ni bossing. Yun. Shout out pala sa owner nito. Ito yung pa shout out. Shout out na lang kay
Wingkoy. So, Wingkoy. Nakalimutan ko nung full name niya, guys. So, yan, kapitbahay namin ang owner nito. Yan. Yan, higpitan natin sa kabila at try natin panda rin. Siyempre, huwag natin kalimutan. Takpan pala ito. Ayan. Takpan pala natin ito, ha? Yan. So, sana maging successful ito yung trabaho para hindi na tayo pumunta pa sa Plan A, yung lagitik ng balbula. Kasi nakita na natin ang sitwasyon sa motor ni bossing. So yan guys, sigpitan na natin. Yan. Sigpitan na natin ang... Ayun, hulog. Yan. Nahulog guys. Wala kasi tagahawak ng camera. Kaya tayo lang. Yan. Pitan natin itong tinanggal natin center bolt. Yan. Kadali lang guys. Kahit kayo kaya nyo itong trabaho ito, mag-DIY. Kapag nakita nyo itong video, try nyo. Tapos before pala natin makalimutan guys, ay kapag napapalit tayo ng tensioner toser, no need na siyang itap dead center. So, no need na itap yung piston, kahit anong tapa. Basta pagtanggal yung tensioner, automatic, i-replace nyo na agad. Wala na kayong dapat pang galawin. So, una natin yung ignition niya. At paandarin natin. Yun! Pakinggan nyo. Diba? Okay na ox. Ox na ox yung tunog. Yan, lipat sa kabila. Hindi so. Pakinggan nyo yung unang video at saka itong video ito. Yung unang video mo na pakinggan nyo kung gaano siya kalagitik. Bagong repair natin at palit na tensioner. Diba? Malamig na. Birit lang natin. Yan. So yun guys, sana sa video ko ito ay nagdagdagan ko yung idea at laking tulong na rin sa inyo kung paano kayong mag-DIY, mag-check ng tensioner at makatulong sa inyong pagkalikot sa inyong mga motor, sa inyong customer at lalong-lalo sa inyong mga sariling motor. Maraming salamat sa lagi panood at lagi pag-suporta na aking channel. As always, lagi mag-ingat sa panyo. God bless.